siya. Na hindi ko maintindihan kung kaibigan ko ba o hindi. Kasi medyo makulit na siya eh. Saka lagi siyang naka-live, lagi siyang nag-tiktok. Kung paano siya mairita, gano'n. Maganda na siya, maayos yung buhok niya, maayos yung makeup niya. Feeling ko masyado niya nang feel. Hindi ako makapag-eksena ng maayos kapag siya yung ka-eksena ko. Siguro ngayon medyo masaya pa siya, kaya pahirapan na. Bully? Isang bully na gaslighter. Naiinis kayo. Lumanda ka sa akin kasi babawi ako. Paparusahan kita next week. She looks like a bad boy. Mga kapuso, welcome to Maka Secret Garden. Hello po, ako po si Zephanie at ako po ay gaganap bilang si Zeph Molina sa Maka Season 2. Hello guys, I'm Ashley Sarmiento and I'll be playing the role of Ashley Salonga. I'm Marco Massa and I'll be playing the role of Marco Reyes. Memorize ko na. Hello mga kapuso! I am Elijah Alejo and my character is Elijah A. Rodente of Maka Season 2. Hello mga kapuso! I am Josh Ford and I play the role of Josh Taylor dito sa Maka Season 2. Sa Maka Season 1, napakaraming nangyari at kung nasubaybayan nyo nga po, doon talaga napakita yung mga struggles namin. Siyempre yung struggle ni Zeph Molina, pero pinlas naman si Zeph Molina ni Lord ng mga kaibigan, which is sila Ash, si Livy, si JC, si Marco, Dylan, and doon talaga naramdaman ni Zeph yung suporta. Sarado na po ang Maka High. Sarado na siya, guys. Kaya naman, as you can see, dito na kami sa Paradise. Wow, agad. Sobrang umasenso ang Maka Barkada, guys. Yan naman yung uniform, tung place. Eto, welcome to MacArthur Academy. Ang cute! Teka, sa akin ka nakatingin. Ashley Salonga nung Season 1, I think wala siya masyadong difference from Season 2. She's still the same. Na very kalog, very kikay, very maanik-anik. Right now, here sa Season 2, mag-focus on relationship nga with the friends and barkada. More kesa dun sa personal lives. Oo na, and sa boyfriend. Oh. Okay. Well, Boyfriends ang dami. dami ah. Malay nyo, diba? Boyfriend. Hanggang. Si Marco Reyes, yung Season 1, medyo bulag siya. Yun nga. Pero kasi naman talaga, ang kumbaga parang first love niya si Zeph talaga. And napaka-talented and everything. Basta parang siya yung parang naging dream girl. Wait lang. Marco Reyes. Dito naman sa Season 2, Marco Reyes is, hindi ko pa rin siya ganung masabi. I don't wanna spoil. Pero more on challenge naman para sa friendship nila. And relationship with his friends. And his family. Classmates. Oh my God! Parang kung may choices dito, A, B, C, D. Well, and his new Sige, tama na. teacher. Well, his new girlfriend. Very funny and sarcastic talaga tong boyfriend ko. Ay, girlfriend kasi medyo napakita naman akong sino yung Akong nagwagi. nakita ni Marco. Feeling ko kasi kapag nagkwento talaga ako, magiging spoiler siya. All I can say is, contribution ni Zephanie here, both sa school life and sa outside life, personal life, pangarap life. So, ayun, basta contribution ni Zephanie and the gang. Alright, without any spoilers, si Josh Taylor ay popular boy. He's the #1 student here in MacArthur Academy at mayabang yan si Josh. Kasi syempre, siya yung pinaka-pogi, pinaka-talented at pinakamayaman dito sa school. Kaya, you know, he's an upright guy and sa simula he only speaks English. But he knows how to speak Tagalog rin. At British na si Josh Taylor, kaya Brit na ako, kaya, you know, it suits. Ayun, makikita natin kung kayo na siya ma-fall,
at kung bakit siya mayabang at very upright. So yeah, that's Josh Taylor. Ano yung na-miss ko sa Maka? Maka, nung nagsimula yung show na to, talagang naramdaman ko kaagad yung pagmamahal ko dun sa show, dun sa characters. Kahit nung nasa medyo malagubat pa kami na set, walang dull moments with my friends, with my co-actors. Kasi talagang alam mo na iisa kayo and lahat kayo nagkaka-vibe. So, yun yung mga na-miss ko. Nagkakausap-usap kami nila and sabi namin na, uy, malapit na taping. Tapos yung mga time na nare-resched kami, parang, hala, ano ba yan? Di pa rin natutuloy. Miss ko na kayo. Ganon. We listen and we don't judge. Maraming feeling funny sa amin. Pero deep inside, corny talaga sila. But as a friend, I'm here to support. We listen and we don't judge. Bugbog na bugbog ako, guys, sa show na to. Like nung season 1 pa lang. And then ngayon, napanood niyo yung episode 1. Talagang kailangan ready ako physically. Talagang I'm built, different. We listen and we don't judge. Hindi ka nagre-reply talaga, promise. Hoy! Isang beses lang kita hindi ni-replyan. Ashley, nasan ka na? Andito na ako rehearsal room. Saan ba? Ay, hindi. Asan ba yung rehearsal room? Hoy! Kahapon lang kita hindi na-replyan. Kahapon lang kita late lang ako mag-reply. We listen and we don't judge. Hindi ako kinakausap pag di kami magkasama. Diba? Hoy, hindi. Kinakausap kita pag nag-chat ka. We listen and we don't judge. Minsan talaga, hindi ko na talaga kinakaya minsan yung attitude mo towards sa akin. Minsan tinitiis ko na din. We don't judge. Joke lang. We listen and we don't judge. Ang hirap. Ba't ang bilis mo makaisip? Siguro, kasi yun ang tagal mo na kinikim-kim. Okay. We listen and we don't judge. One time, sabi ko sa kanya, post mo tong picture namin for Maka Season 1 promo. Until now, binigyan ko siya ng music, hindi pa rin niya pinapost. Ano picture? Yung nasa tindahan tayo, sabi ko, tag-isa tayong post, hindi mo na yung pinost. Sabi ko, can I suggest a song? Tapos sabi mo, oh, syempre, sige, go. Tapos biglang wala na. We listen and I judge. Tapos sa'yo, we listen and we don't judge. We listen and we don't judge. Kapag may group projects, lagi kong sinasabi na gusto ko na lang mag-isa. Kasi medyo nasa-stress ako sa group works kasi sa gabi na lang talaga ako lagi nakakagawa. So, ayoko lang na mag-adjust sila ng mag-adjust for me. Kasi nahihiya ako. We listen and we don't judge. Marunong ako mag-Tagalog, pero pagkausap ko yung mga ibang tao in public, less yung mga security guard, palagi English. Kasi kinakausap nila ako ng English. Tapos ayun, sometimes hindi ako kinakausap kasi hindi ko sila tinatagalog. So, sorry. Sorry, guys. How do I deal with new people? Medyo mahirap for me, lalo na kung wala kami masyadong common like things to share with. Kasi usually naman doon nagsa-start ba, uy, paborito mo din ba yung Japanese food or paborito mong color, green lagay gaya. Minsan ganun eh. Pero pag wala, pag seryoso, doon ako na-challenge. Sa lahat ng mga bago naming mga classmates, feeling ko, makakasundo ko. My gosh. Kasi mostly naman sa kanila, nakikita ko na sa AOSXC. Pero feeling ko yung magiging ka-close ko, una, I think it's gonna be Josh and Elijah. Kasi sila yung madalas naming ka-scene. Si Josh, funny din siya. Lalo pag nag-i-English siya, hindi namin minsan maintindihan. Si Elijah naman, na-amaze kami sa kanya. So, minsan pinapag-acting namin siya sa harap. Si Sean, kung i-describe ko siya, guys, tahimik siya. Tahimik si Sean. Or, we don't know. And, medyo seryoso. I am curious kung anong magiging personality niya after namin talaga magkakapagsama-sama and after nang ma-involve sa mga kakulitan namin. Si Josh naman, on the other hand, is he can be loud sometimes. And joker siya. Nakakainis. Pag nakikita ko din yung mukha niya, parang,
alam mo yung masarap sapakin. Parang ganong tipo. Yung parang nakakagigil ka siya kasi yung itsura niya, tapos yun nga, yung character niya din kasi. Ako kasi, each and everyone I noticed, they all have different personalities which makes the group diverse. I mean, like, lahat merong nangaambag. I mean, ang dami namin natututunan sa isa't isa lalo. MJ and Chubby, I think they're really nice, but I think they're just shy. I'm looking forward to getting to know them more. And, ayun, syempre, my guys, Bryce, Josh, and si Shan, naka-work na rin namin. Naka-work natin siya sa Black Rider before. Si Elijah din, lagi natin. Si Elijah. Laging nasa debut. Laging namin nakikita hindi, mga birthday. Oo, lagi siyang nandun. So, ayan. We love it. Dating cast, gumawa ng issue. And then, actually, yung dating cast ng Maka, at first, I was like, hala, baka ma-left out ako kasi new ako eh. I'm just, kumbaga bagong salta. Saling pusa, saling kit-kit. Kasi syempre may mga pinagsamahan na yung season 1 casts nung season 1. Like, they are sharing it naman. Pero, they are really warm. They are really welcoming. Hindi nila pina-feel na nala-left out ako. Hindi nila pina-feel sa akin na hindi ako part ng season 1 cast. Kasi, meron silang mga jokes about sa nangyari ng season 1, but ina-explain talaga nila sa amin para hindi kami ma-left out talaga, para makarelate kami. And, ayun, super happy ako to be able to work with them. They are just chill, peaceful, happy. At pinakamakakasundo ko sa cast. Okay, I'd say si Ashley. Si Ashley, we go way back pa talaga eh. Commercial days pa eh. Actually, nga nakakatawa kasi yung pinalabas dun sa video nung debut niya, andun ako, sumasayaw pa ako ng happy birthday. So, ayun, we really go way back. So, siya yung answer ko. Least na makakasundo. Ang hirap ah. Yun ba? 14 kami? Sa tingin ko si JC. In a sense na out of all of these people, siya yung least na nakakakwentuhan ko. Kasi wala siya nung parang nag-table reading kami. And isang beses ko pa lang siya nakasama talaga nung wish ko lang namin. Pero magkaiba pa kami ng tent. So, hindi talaga kami nagkaroon ng chance to really make chika. And kahit naman ngayon, since guy siya and girl ako, syempre sasama ako sa mga kapwa ko girls. Siya naman sumasama kila Josh, ganyan. So, I think si JC. Ayun nga, I'm just thankful na ni-welcome nila ako sa family nila. Kaya, to my Maka family, thank you guys. So, since Sparkle Teens, obvious na yan. Kasi ang ganda na ng bond ko sa kanila. Siguro si Zeph and Mayan. Hindi, kasi yung nakasama ko sila madalas. Sa lalaki, actually, si Sean. Ngayon ko lang ulit na naka-work si Sean. Kaya feeling ko, so far, ang ganda ng bond namin. Si Zeph niya ay very approachable. You know? First time ko pa lang siya na-meet, you know, sobrang nangiti na siya kagad. At alam mo lang, there's nothing bad in her blood when I met her. Kaya she's a really nice person at very talented. Kaya salute to you, Zephanie. Hindi makakasundo. Or para matatagalan ka bago makasundo. Uy, grabe yan. Siguro si MJ and Chovy. Kasi I've only been in one taping day together. At taping day 2 na namin. So, siguro yun. Pero syempre, we never know. School subject. 1, 2, 3, go. Math. Oh, yes! Let's go. Okay. That was fun. Gulay. 1, 2, 3, go. Ang malayaw! Oh my God! Let's go! Oh my! Taylor Swift song. 1, 2, 3, go. We belong to me. Ano ba? Yun, di ba? Yung We belong to me! Yun kasi yung nasa isip. Pero parehas kami! Yeah, parehas yun. Maka character. 3, 2, 1, go. Marco! Grabe! Thank you guys for watching. Sige, Favorite yung sarili ko. Yan siya. watch Maka Season 2! I love you all! Except yung Marco Reyes. Nakakapagabagabag. Woo! Tama, right? Mali ba yun? Nakakapagpagabagabag.
nakakapagpagabagabag. Nakakapagpagabag. Bingo. As much as possible, umiwas ka talaga. Kasi, wala ganun talaga kahit saan ka magpunta, may bullying. Pero if hindi mo talaga maiiwasan, magsumbong ka sa principal, o kaya sa guidance counselor, sa prof mo, and at the same time, stand your ground. If alam mong wala kang ginagawang masama, wala ka dapat ikatakot. Kasi, in the first place, they are attacking you Know your fights. Hindi lahat ng laban sinusuguran. Has it ever happened to you? Nabully ka na ba sa new school, new place, or bullying in general? How did you feel? And, yeah, no, it's funny kasi when I was in first year high school, there was this one guy from the other section na sinabi, kasi meron kaming GC, like the whole batch. Like, even yung mga hindi namin ka-section. So, he told there na sinasabi ko raw na I have a man's reproductive system, ganyan. So, nabasa yun ng mom ko and hinahayaan ko na lang kasi syempre new school, hindi ko kilala yung mga ugali. And may pagka-introvert kasi ako kapag hindi sa work. So, ayun. And, ayun. So, my mom told me na sapakin ko raw. And that's what I did. Naghabulan kami the next day sa whole building. So, buong 4th floor, ganon. Eh, nung pagkahabol ko sa kanya, hinihingal na kami pareho kasi pagod na. So, kunalyohan ko na lang. And right now, friends kami. Yeah, so it ended good. Ang gusto kong makaranas ng parusa next taping, si Elijah Alejo. Kasi nakakainis siya. From the first taping hanggang ngayon. I mean, yung character niya lang ha. Mabait si Elijah. Pero at the same time, gusto kong gumante sa character niya. So, 1 point for you, Ellie. I'm so sorry. I betrayed you. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Mayan. Kasi medyo makulit na siya Saka lagi siyang naka-live, lagi siyang nag-TikTok. Parang, alam mo yun, para may content siya, tinutulungan ko siya. Gusto ko siyang makaranas ng parusa next week. And ang gusto kong makaranas ng parusa ay si Mayan. Kasi parang masyadong masaya yung buhay ni Mayan ngayon. Kaya gusto ko siyang pahirapan ng... Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Clifford kasi ang bait niya kasi gusto ko makita na magalit siya. Paano siya magalit? Ang gusto kong makaranas ng parusa next week, walang iba kundi si John Clifford. Dahil palagi pa akong inaasar, lalo na sa taping, mga kapuso. Palagi tawa ng tawa. Imbis na iiyak ka na seryoso. Naku, grabe, mapang-asar talaga yung JC na yan. Humanda ka sa akin kasi babawi ako, paparusahan kita next week. Ang gusto ko makaranas ng parusa next week ay si... Walang iba kundi si John Clifford. So, wala siyang makitang pinaparusahan kasi nakakatawa siya. Yan lang masasabi ko. At alam ko marami nang bumoto sa kanya. Gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Sean Desagas. Kinuha niya yung pangalan ko Medyo nakakalito na sa set Sean. May Shanti pa. 3 kaming Sean. Diba? So pag nasa set kami, nakakalito na. So pag may natanggal na isa, alam mo, mas madali na yung buhay ko. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Marco. Dahil nakakainis yung ngiti niya. Nainis ang ngiti. Hindi kasi kapag niningitian niya ako, alam niyo yung ngiti na may, yung nangaasar yung talagang... Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Sean Lucas. Siya yung susunod ng bata sa akin and at the same time, siya yung kasama ko sa cafe. So, siya naman yung maparusahan sana next week. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si
JC. He knows why. I'm not sorry, bro. Ang napili kong katanggap ng parusa next week ay si... Siyempre, pinakamabait para sa akin. Sorry, Josh, pero talagang deserve mo na maparusahan. Sana binoto ka din nilang lahat. Sana ikaw maparusahan. Please. Ang gusto kong makaranas ng parusa next week ay si Marco. Feeling ko kasi maraming magbo-vote sa kanya. So, si Marco na rin pipiliin ko. Sorry, Marco, if you're watching this. Next on Maka's Secret Garden. Para sa akin siya yung cute sa group. Wala lang, nakakita na ako sa kanya. Natatakot ako sa mga multo. Isa kasi din to sa mga pangarap kong roles, ang makagawa ng isang parang teen show na nasa school. Parang lagi kong sinasabi to, isa sa mga pangarap ko talaga is yung makasama sa ganitong klaseng show. So, very excited talaga ako, guys. Gusto ko po talaga na mapalapit sa mga cast members kasi syempre, hindi lang naman kami dito magkikita-kita. Wala naman akong bad dog with them. Siya yung masama eh. Masama niya sa amin dito. Mahirapan natin ulit siya. Abangan!